At syempre, nawindangan lahat dahil matapos ang 2 taon, yung Pulveronic video nagkaroon ng world premiere. Maraming salamat kay Maharlika Boljaquera for making it happen. Now, anong naramdaman nyo nung napanood nyo? Napanood nyo na ba? Abay, sa isang tao lang dito sa Amerika, naka 15 million views na, no? Samantalang yung zona ng presidente, 567,000 views pa lamang. But itong 15 million views, isang tao lang po yan, no? Marami pong nag-live dyan dahil yung mga tao sa LA, lahat sila nag-live. Mga mahigit 300 po yun Siguro abot ng 400 people yun sa LA, no? So mga 400 people ang nag-live din at kasama na rin po ako dyan. Pero sa akin, dahil meron akong shadow ban, talagang konti lang ang nakapanood, no? So wala pang mga 50,000 sa dalawang beses ko siya na-upload sa Facebook, no? But anyway, anong tingin ninyo? Matapos ang 2 taon, yun ba ang inaasahan ninyong Pulveronic video? Well, ako po, sa totoo lang, unang-una, siguro dahil tinanggap ko ng katotohanan, hindi na ako nagulat. Kasi marami na magsasabi talaga na talagang gumagamit ang presidente. Si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Agent Morales, si Nikki Cosseteng. At saka, meron pang Rolling Stone article na nung siya daw ay nag-aaral dyan sa England, siya ay nagbebenta rin ng cocaine, no? Ewan ko, hindi naman niya dinimanda for libel yung Rolling Stone article na yun, no? So parang sa akin, alam ko na. So hindi na ako nagulat. So wala nang pagkagulat sa akin. Kaya ako'y nagtataka, bakit ang naging reaksyon na administrasyon, fake yan. Well, mas maganda sigurong naging response nila kung talagang naniniwala sila na hindi gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yung pagkuha nga ng hair follicle test. Bakit? Kasi hair follicle test, yan yung magdedetermine on a long-term basis kung merong traces of cocaine sa katawan ng tao. Yung wee-wee test o yung urine test kasi, after 3 days, nawawala na yan sa urine. Pero yung hair follicle test, long-term, magkakaroon ng epekto. Magkakaroon pa rin ng trace. Kaya kung gusto nila talagang pasinungalingan yung video na yan, ang pinakamaganda, mag-hair follicle test ang ating presidente. Now, anong sa tingin ko ngayon? Well, sa mulat-mula, may suspetsya na ako na talagang gumagamit siya ng droga. At ngayong nakita ko ang video, wala nang kaduda-duda na nung minsan gumamit siya ng droga. Ang tanong ko na lang is, hanggang ngayon ba? Well, sana nga po hindi. Dahil kung siya, bago siya naging presidente, gumagamit siya ng droga, actually wala akong pakialam. Bahala siya sa buhay niya. Yan ay kalusugan niya. Alam naman natin na ang cocaine ay talagang nagkakaroon, no? O it causes widespread damage to one's body, no? Kasama na dyan yung heart attack, kasama na dyan yung kidney failure. So kung gusto niyang mamatay sa bisyo, bahala siya sa buhay niya. Pero dahil siya nga ay presidente, abay, itong cocaine nakaka-apekto talaga sa pag-iisip. Anong nangyayari? Well, yung last broadcast ko, dinitali ko kung anong mga epekto ng cocaine. It's a higher. It's an upper. So talaga nagpapakasaya siya. You feel happy about it, no? Pero at the same time, ang mga side effects niyan, anxiety, paranoia, confusion. Kapag ang bansa ay gaya ng Pilipinas na humarap sa isang bansa na katunggali sa pinag-aagawang teritoryo, syempre, anong mangyayari kung meron kang anxiety, meron kang paranoia, meron kang panic attacks? Ay talagang kakalad ka rin mo talaga sa kuko ng digmaan ang bansang Pilipinas. So sa akin, ang epekto kung kumukuha pa ng nagbabawal na droga ang presidente sa ngayon ay dahil ito'y nakaka-apekto sa mga desisyon na ginagawa ng presidente, kasama na dyan yung napaka-importanteng issue kung tayo ba ay makikipaggera sa China. Sana naman kung tayo makipaggera sa China, siguraduhin natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Marami na nagsasabi na isa pang manifestation na nagko-cocaine ay yung paggalaw ng panga. Mga ganyan. Napakadami na ngayon sa internet na nagpapakita na gumaganyan ng presidente. Isa po yan sa side effects. Kaya ang akin lamang, hindi po sapat yung denial at pananakot na ginagawa ni Secretary Abalos sa DILG at ni Secretary Guibo ng DND. Ang nakapagtataka, bakit kaya si Secretary Guibo ay nagkomento? Bakit hindi na lang si DILG? Dahil ang DILG naman, police matter yan. Kung sinasabi nilang fake yan, no? Bakit pati ang DND? Well, siyempre po, dahil siguro worried ang administrasyon kung ano maging epekto nitong Pulveronic video na ito sa ating kasundaluhan. Dahil profesional po ating mga sundalo at meron silang mandato na protektahan ang taong bayan. At siyempre, kapag bangag ang presidente at nasa kuko ng digmaan, abay, meron talagang papel na gagawin ang hukumang sandatahan bilang protektor ng ating taong bayan.
aba ito pagiging protector ng ating hukbong sandatahan, hindi po nanggaling sa akin yan. Yan po nasa saligang batas. So kung sa tingin talaga ng kasundaluhan na tayo kinaladkad sa giyera dahil wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, talagang marami sa kanila ang mag-iisip ko anong dapat gawin nila bilang protector ng taong bayan. Yan po siguro ang dahilan kung bakit nagsalita rin itong si Secretary Gibo, no? Dahil worried sila na baka nga magkaroon ng conclusion ng ating kasundaluhan na kinakailangan ng protektahan ang bayan. Nagtataka din ako kung ano yung magiging kaso nila doon sa author ng video. Ako po'y nagbibigay pugay kay Maharlika Boljaquera at sa kanyang mga puting ahas. Naku, kung ako po'y may puting ahas gaya ni Maharlika Boljaquera, napakadami ko nang na-expose na kabalbalaan dito sa gobyernong ito. Pero alam nyo, kung wala si Boljaquera at saka yung matatapang niyang maputing ahas, marami tayong mga kababalaghan na hindi malalaman at kasama na nga itong pulburonic video. Now, malalaman din ba natin yung tungkoy kay distressed mother na kinidnap ang anak, di umano dahil tumawag ang First Lady mismo doon sa asawa ng ating Secretary of Foreign Affairs para patupad itong kidnapping na ito? Hindi rin, no? At saka siyempre, malalaman din ba natin yung mga napakadaming mga iskandalo na in-expose ni Maharlika Boljaquera? Kaya nga po, kung meron tayong leksyon na matututuhan dito sa mga ginagawa ni Maharlika, dapat magkaroon na tayo ng Whistleblower Act. Nung ako po'y kongresista nung 17th Congress, isinurong din po natin yan. Kinakailangan kasi natin magbigay proteksyon at saka immunity laban sa prosecution doon sa mga mag-i-expose na mga scams at mga iba pang kababalaghan sa gobyerno. Gaya ng paggamit na pulvoronic. Now, sabi rin sa akin ni Maharlika, at I'm sure sinabi na rin yun sa broadcast, natatawa lang siya sa mga denial. At ngayon, DICT, NBI, sumali na. Kasi bago daw niya pinabroadcast ito, siya mismo nagkaroon ng duda. Baka mamaya, ano tawag doon, makuryente. So ang ginawa niya, pina-authenticate daw niya on 2 levels. Number 1, na hindi ito AI. At number 2, si PBBM nga ang nasa video. At on 2 levels, nagkaroon siya ng positibong resulta. So kung pinagbangabang ng gobyerno yung mga pag-aaral na ginawa ng NBI at saka ng DICT, hello, meron pa mga foreign laboratories na on the contrary, according to Maharlika, ay nag-certify na yan ay hindi deep AI at hindi at si PBBM talaga ang nasa video. So paano na yan? Labanan ng mga eksperto. Sino paniniwalaan natin? Yung mga dayuhan na wala namang interes magsinungaling? Or yung mga taong gobyerno na siyempre, ang gagawin nila ay i-absolve or sabihin na fake yan dahil si Presidente nga ang pinapakita dyan sa video na yan. Well, pasensya na po kayo ha. Ako, mas maniniwala ako sa mga disinterested parties gaya ng mga dayuhan dahil ano man ang pakialam nila kay PBBM at sa Pilipinas. Sila, gagamitin lang nila ang siyensya at mukhang sila naman ginamit ang siyensya. Alam niyo ba ho, meron din program sa internet ha. Pwede nyo i-download yan. Pag ginamit nyo yung program na yan, malalaman mo kung deep AI siya or invento lang. At meron nga sa internet na ipinost naman itong si vlogger na si Sas na pinalitan ng mukha doon sa pulvoronic video na yan at linagay ang mukha ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayun, lumabas. AI siya. So mamayang gabi, dito naman sa New York, ang gagawin namin, the same program, susubukan namin na ilagay yung video na naipakita na ni Maharlika at titignan natin kung ano ang resulta. Mamayang gabi po yan, 7 o'clock in the evening New York time, 7 o'clock in the morning Manila time. Panuurin nyo as we subject the pulvoronic video sa test kung ito nga po ay artificial intelligence o hindi. Ulitin ko po ha, itong authenticity ng tape neto, labanan na lang po ito ng siyensya. Pero mas mabuti pa rin kung gusto niyang pasinungalingan, talagang kumuha siya ng hair follicle test. Gaya ng rinikomenda ni dating Presidente Rodrigo Roa sa kanyang statement. Okay, tignan po natin kung meron tayong mga texters. Ngayong araw, tumatawag po ang isang mayor sa akin. Mamaya ko na po kayo sasagutin dahil ako po ay narito ngayon nagpo-broadcast. So, nagpo-broadcast lang po ako ngayon. I will call you back right after my broadcast. Alan Watson, ako, Atty. Harry Roque, tinutuligsa ng mga inggiteros si Maharlika. Well, ako po ay napupugay talaga kay Maharlika dahil siya po talaga ngayon ang pinaka-importanting expose lady ng bayan. No? Siya po pinaka-importanting whistleblower dahil yan naman po si Maharlika ay dati-rati talagang supporter ni PBBM. Ang hindi ko nga maintindihan, bakit yung gaya ni Maharlika, bakit yung gaya ni Vic Rodriguez, yung gaya ni Glenn Chong,
nakakampinan nila dati, hindi pa nila naalagaan. Kung sino pa yung napakalapit sa kanila dati, yung 3 taong yan, sila pa ngayon ang tumutilig sa administrasyon. There is something wrong with the way that the President and the First Lady lead the country. Kasi hindi ko maintindihan talaga bakit hindi nila mahawakan yung mga tao na talagang nagsakripisyo para sa kanila, mga tao na magpapakamatay para sa kanila. Dino Camilon, hello idol, watching from Chiayi City, Taiwan. Hello Dino. Okay, Nora Henry, attorney, kakasuhan daw lahat ng nag-upload. Ako, ano kayang kasong i-upload mo dyan? Naging malinaw naman po sa Korte Suprema. Yung pag-share, wala pong pananagutan. Okay? Sige, ano pa po? Alan Watson, yung grupo ng ilang DDS vloggers po, attorney Harry Roque, bakit puro atake sila kay Maharlika? Mga inggiteros. Ay, hindi ko po alam yan, kung talagang tunay na DDS vloggers sila. Hindi ko po alam kung bakit ganyan. Mac, Suke, Spox, are there any more pulveronic videos coming out? Well, hindi ko po alam. Sabi ni Maharlika, meron pa raw, pero hindi ko po talaga alam dahil alam nyo, nainggit nga ako kay Maharlika dahil sa kanyang mga puting ahas. I wish I had access to the same puting ahas. Okay? Okay. Tingnan pa natin ang susunod. Thank you, Mac. Si Neil Roy Panes, logic po, pa-drug test para matuldukan. Ayaw baka ma-confirm. O, yun nga po Yun lang po talaga ang dapat gawin. Hindi na po yan mga kung ano-ano pang mga magic na nangyayari dyan. The Rayman Belen, Spox, good evening. Why not post the video accompanied by the authentication validation? Diba? Kudos to you and VP Sara. Maraming salamat po. Walter PS, may hate campaign against you, Attorney Harry Roque. Kakasuhan ka daw. Sagot ko, ano pa ikakaso? Ayun, di na po makasagot. Well, pabayaan niyo po sila. Talaga naman sa dipunan, merong haters, merong likers. Bahala na po. Kaya ang importante, magkaroon lang ng malayang merkado ng ideya para kayo na pong pumili kung sinong gusto niyong paniwalaan. Okay, si Tita Alice. Hello po, Attorney Harry Roque, watching from Toronto. Ay, sayang po, hindi kami natuloy sa Toronto, ha. Thanks po sa maisog. Kaya lang po, ang inaasahan naming magpapakarating sa amin ng totoong sitwasyon ng bansa natin. Sobra na PPN resign. Okay, maraming salamat po. Ben Tutol, Sec Abalos at Sec Ibo, sa halip na protektahan niyo si Marcos Jr., dapat ang ginawa niyo ay ipa-authenticate niyo sa halip na pasinungalingan without basis. Ibig sabihin, totoo na addict si Marcos Jr. Nakapagtataka nga po abay without the benefit of science, parehong si Gibo at saka si Secretary Abalos ay nagsabi na fake. Kailan pa sila naging mga audio, video experts, no? Para namang dapat inuna muna yung pag-aaral ng video bago nagkaroon ng konklusyon. Iba po nagkaroon na ng konklusyon bago na pinasuri. Lorna Inverso, Sabonario Tarun, AI daw, bakit naman ipapakulong daw nila mga mag-share ng video kung AI yun? Kaya tuloy ako, natakot mag-share, hehehe. Paano nila ipapakulong yan? Milyones na po ang reach niya. Ang estimate po mga 50 million na nakakita ng video. Wala naman tayong sapat na kulungan para ikulong yung 50 million na yan. Okay? Carmela Duyungan Recoleto, once and for all, hair follicle drug test lang. Mahirap ba yun? Maliban kung talagang totoong gumagamit niya siya. Kapag hindi siya magpa-drug test, patuloy kaming maniniwala nga, totoo nga. Yan po talaga ang susi, hair follicle test, para mawala na po yung mga duda. Okay? Montalvo Leslie, no one can be trusted in the government anymore except the Duterte. Shout out Kuwait. Solid DDS here. Maraming salamat mga DDS sa Kuwait. Okay? Si Moy Faikan, good evening, Attorney Roque, watching from Australia. Message you po at Instagram. Mabuhay po kayo. Pulveron video, watch already here in Australia. My heart goes to Babayan Marcos resign. Well, kung napanood yun po hashtag napanood ko na, protect the people, para makarating naman po ang mensahe ng taong bayan sa mga kinakakikulon o yung mga dapat marating ng ganyang mensahe. Okay? Teresa Salazar, mag-iingat po kayo, Attorney Roque. Mga bad spirit na po ang kalaban ng bayang mamamayan. Well, the Lord is our shepherd, we shall not want. Francis B. Attorney, you look good and healthy. I like it. Maraming salamat po. Nakatulog po kasi ako kagabi. Okay. Si Nori Lobos, Attorney, sabi ni BBM sa SONA, nabawasan daw ang mahihirap at nagugutom kasi nagkadamatay na. Kasi nagkamatay na. Ay nako, hindi po totoo yung sinabi niya. Dahil sa survey, pinakamatindi po ang pagkagutom kung ang Pilipino mismo ang tatanungin. Yan po ay sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay? Lovefinity Channel, Attorney, tinanggalan ng security guard si VP Sara. Makatarungan po ba yan? Ang alam ko, yung VPSG, Vice Presidential Security Group na independyente, pinasailalim na sa PSG. Ibig sabihin, wala nang sariling security ang Sara. Siyempre, kinakailangan bantayan ang kalaban. Kaya nila pinasailalim sa PSG ang VPSG.
Okay? Mac, bakit si Gibo hindi mapangalanan si Miss Maharlika at Bojack TV? Hindi ko po alam kung bakit niya hindi pinapangalanan. Okay? Diane Villarosa, hi po sir, watching from Singapore. Mabuhay po kayo. Laban maisog. God bless you all. Okay. Salamat po. Okay. Pamela Pineda, kahit Sona ang tinanong kay Virus regarding Pogo, sinasali talaga niya si Tatay Digong. Ano po masasabi ninyo? Kahit ano pong sabihin niyo, tapos na yung mama. At kahit ano pang sabihin ninyo, nandyan po ang datos. Darling economy during Duterte, worst underperforming economy under Marcos. Pinakamataas na presyo ng bilihin kay Marcos, lalong-lalo na ng bigas. At saka siyempre, wala pa sa kalahati ang direct foreign investment sa first 2 years ng Marcos administration kung ikukumpira kay Presidente Duterte. Okay? Amir Jowli Acosta, Mona de Patuan. Bakit ang iksi ng video, attorney? Meron pa bang video ni BBM? Kayo naman, masyado naman kayo nawiwili. Sa akin, isa is sapat. More than enough. Okay? Balita Pilipinas ngayon, after 125 years since the Philippine Republic was established, we finally have a sitting drug addict president. Bagong Pilipinas! Maraming mga first time. Diba? Okay. Al Nelson Sur, I suggest, attorney, isali mo na sa test si Abalos kasi nguwi-nguwi rin ang muka pag nagsasalita. Ganun ba yun? Ganun. Well, meron naman po mga literature na nagsasabi na posible po yan ang side effect. Posible lang naman. Okay? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang dokumento mula po sa International Criminal Court na kinikilalang suspect sa Duterte drug war, sina Senador Ronald De La Rosa at General Oscar Albayalde. Pareho silang nagsilbi bilang PNP chief sa ilalim ng Duterte administration. Suspect din daw sina dating CIDG Chief Romeo Karamat Jr., dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at dating Chief Intelligence Officer Elizar Mata. Ayon kay Trillanes, nasa kabinet ng Pangulo kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Suspects or principals by indispensable cooperation. Whether kasama sila sa first batch ng warrant o hindi natin malalaman kasi at this point, it's a waiting game for us. Ayon kay De La Rosa, wala nang bago rito. Simula pa raw noong 2016, dinadawit na raw siya sa drug war. Grabe itong si Trillanes. Never say never. Ang ikinapagtataka ko lang mga lords, bakit siya yung parang may update doon sa ICC, di ba? Ano ba siya? Yun yung tanong dito eh. Ano ba? Head ka ba sa ICC, Trillanes? Masyado ka namang updated. Masyado namang, grabe, nag-backdoor channeling ka rin dyan. Hilig mo talaga mag-backdoor channeling sa lahat ng bagay eh, no? Ay, nako, Trililing! Diyos ka. Mag-o-August na, magsi-September na, mag-December na, matatapos na naman ang taon. Hindi ka pa tapos dyan. Andyan ka pa rin sa ICC. Diyos ko naman. Sa bagay, wala naman na kasi talaga silang ibang pwedeng magawa. Diba? Kundi yung ICC na lang talaga ang barahan nila para makaganti sila kay Tatay Digong. Well, good luck! Kasi, obviously, lahat ng bumangga sa mga Duterte. O, tingnan mo naman si Trililing, di ba? Hindi naman nanalo, hindi na nanalo-nalo. Tapos, tatakbo pa daw siya sa Caloocan. Oy, mga kababayan ko na nasa Caloocan, iboboto nyo ba yan? Iboboto nyo ba yan? Diyos ko!
These are 5 reasons why I love Davao City. Number 1 is safety. Davao is rated the safest city in the Philippines, and it's even rated one of the safest cities in the whole world. 911 here with a fast response time just in case you get caught up in a sticky situation. Also, I noticed that out here in the city, you see a lot of police cars, so that's really good. Number 2 is cleanliness. Davao is also one of the cleanest cities in the Philippines. The local government implemented policies and programs to encourage citizens to maintain cleanliness, such as the no littering policy and the waste management program. It's very rare to see trash in the streets of Davao. Number 3 is geographically balanced. You can enjoy the conveniences of the city while also being close to the beaches as well as the mountains up north. Samuel Island and Talikod Island is just a short ferry ride right over the water, and you can enjoy some really nice white sand beaches. Then north of the city, you have places like Buda and Bukidnon, which are located in the mountains of Mindanao. So beach days and mountain getaways are not a problem. Number 4 is cost of living. Davao City has a cheaper cost of living than other cities like Manila and Cebu, giving you the ability to have all the nice things that those cities have to offer at the fraction of the cost. Number 5 is that it's a developing city. 2022, Davao's economy expanded by 8.1%, and it landed as the 3rd fastest growing regional economy in the Philippines. And that number seems to be growing each year. In the city, you'll be seeing condominiums being built. You got Coastal Road, which is being expanded all the way down to Samuel Island. They're also working on the construction of a bridge that will connect from the city all the way to Samuel Island, which should be expected to be done in 2027. I think Davao is an up-and-coming city, and it has the potential to be the next Makati or BGC. Correct me if I'm wrong in the comments. See? Even mga dayuhan, kitang-kita nila ang difference, no, at improvement ng Davao City sa buong Pilipinas. 'Di ba? So, talagang makikita mo kahit ang Davao City ay nasa Mindanao, pero hindi talaga nagpapahuli, 'di ba? Talagang progresibo. At ang napapansin ng mga tao doon, lalo na pag first time ka doon or dayuhan ka, yung linis at saka yung safety. Diyan talaga number 1 ang Davao City. Diba, imaginein mo kahit hating gabi, madaling araw, maglakad ka doon na naka-cellphone, diba, na kahit magsuot ka pa ng mga gold, you are safe in Davao City.